dahil sisiguraduhin kong hati-hati ang katawan mo. Bakit ko ba kailangan magpakababa ng ganito para kumita ng pera? Gawin mo kung ano ang sa tingin mo'y magpapalaya sa'yo. Dalia, asan ka? Yoo! Hoy, Dalia! Lumabas ka na! Tatago-tago ka pa makikita ka lang namin! Hoy Dalia, inuubos mong pasensya ko. Nasaan ka na ba? Sige pagbilang kong 10 at pag hindi ka pa nagpakita ng kusa, sa oras na makita kita, hindi ako magdadalawang isip na idiretso sa utak mo tong balisong ko. Masama kaming magalit, Dalia. Pag nakita ka namin, wala nang paglalamayan ang pamilya mo sa'yo dahil sisiguraduhin kong hati-hati ang katawan mo. Anak! Halika rito, anak! Tandang Rosa, Halika, sumunod ka sa akin. Surprise! At saan ka pupunta? Akala mo mauto mo kami? Mamamatay ka muna bago ka makakaalis sa bahay na to! Wag! Ako si Dalia. Lumaki sa Bacolod pero nakipagsapalaran ako sa Maynila dahil nagmahal ako. Sensitibo ang mga kwentong nais kong ibahagi sa inyong mga tagapakinig. Base ito sa mga totoong pangyayari na sa kasamaang palad, naranasan ko sa aking buhay. Akalain mo iyon? Umuwi ka na talaga dito sa Bacolod para ipakilala boyfriend mo sa akin? Wala ka na talaga respeto bilang ako mama mo, no? Tingnan mo itsura boyfriend mo. Pinalaki ba yan ng magulang niya maayos? Tingnan mo parang preso, puro tato. Kung alam ko lang ganyang gusto mong lalaki, sana pinaasawa ko na lang sa'yo anak ng kumpare kong may poultryhan. Mag-alaga ka mga baboy o kaya manok. Mas malinis pa yun sa bitbit mo na lalaki, Nay, umuwi po ako rito bilang respeto sa inyo dahil nanay ko kayo. At gusto kong makilala niyo ang taong mahal ko. Hindi para husgahan ang pagkatao niya. Kaya ko nga siya pinakilala sa inyo. Para malaman niyo na mabuti siyang tao. Kaya minahal ko siya. Huwag mo na akong dinadaan-daan sa ganyan. Papunta ka palang pabalik na ako. Itsura pa lang ng lalaking yan, alam ko na walang maidudulot na tama sa'yo, Kaya kung sasama ka sa lalaking yan, sige na. Hindi na kita pipigilan. Pero umalis ka na dito sa bahay ko. Sige na, dun ka na sa Manila. Ayos na kami dito. Sige na, ayoko ng konsumisyon kaya sumigi na kayo balaw. Ay, kita mo yan? Ganyan ako kung bastusin ng lalaki. Ay, wala na talaga kayong puwang sa mamamahay ko. Sige na, alis na kayo. Ako ang panganay, kaya pangarap ng nanay ko na umasenso ako at tumulong sa pagtaguyod ng aming pamilya. Nakagraduate ako ng kursong Business Administration. Pero nagmahal ako. Nakilala ko si Rafi sa pinagtatrabahuan kong factory bilang supervisor. At siya naman ay production worker at lubos naming minahal ang isa't isa. Sa kasamaang palad, pareho kaming na-terminate. Nagdesisyon kaming umuwi ng Bacolod dahil nagdalang tao ako. At inisip namin ni Rafi na mas makakabuti na manirahan sa probinsya para sa bubuuin sana naming pamilya. Pero dahil hindi kami tanggap ni nanay, bumalik kami sa squatters area sa Malabon. Magulo at mabaho ang lugar gawa ng nasa likod ito ng imburnal. Pareho kaming walang trabaho ni Rafi at halos wala na kaming makain kaya humantong ako sa isang malaking desisyon ng buhay ko.
Tarantado! Anong sinasabi mong pinalaglag mo ang anak natin? Ilang linggo na rin ang nakakalipas. Kaya pala. Ang hayop ng ginawa mo, Dahlia. Ako ang nanay ng bata. Mas nasasaktan ako, Rafi. Pero tatay ako. Mas sa buhay to. Pinatay mong anak natin. Nilalayo ko siya sa buhay na meron tayo ngayon. Kung tayo nga walang makain, yung magiging anak pa kaya natin? Sabi ko, wait, sandali lang. Naghahanap pa ako ng trabaho, di ba? Kung hindi ka kasi nagmaangas sa boss natin, hindi tayo mawawalan ng trabaho pareho. Ibinabastos ka niya eh. Girlfriend kita, anong gusto mong gawin ko? Panoorin ka na may namanyak ng gagong yun. Kaya sana, intindihin mo ang sitwasyon. Magulo ang buhay natin, hindi na natin kayang buhayin ng bata. Pag may trabaho na tayo, pag pwede na, bubuo uli tayo ng pamilya. Sakit. Ang sakit ng ginawa mo sa akin na to, Dahlia. Patawarin mo ko. Masakit sa akin ang desisyon na yun. Pangako, babawi ako sa'yo. Bubuuin pa rin natin ang pangarap nating pamilya, Rafi. Patawarin mo ako. Patawad kung hindi ko maibigay yung buhay na nararapat para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kaya natin to. Pagsusumikapan natin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Sandali, Rafi. Dahan-dahan. Di pa tayo pwedeng mabuntis ulit, di ba? Oo, akong bahala. Magiging maingat ako. Rafi? Rafi? Nasaan ka? Bata? Anak, ikaw ba yan? Patawarin mo ko, anak. Dahlia! Dahlia! Nananaginip ka. Rafi, napanaginipan ko ang baby natin. Tana. Tana. Simula noon, napapadalas na ang mga masasamang panaginip ko. Dinamdam ko ito at dumaan ako sa matinding depresyon. Hanggang sa may mga karanasan na akong mahirap ipaliwanag. Dahlia, may barya ka pa ba dyan? Balik ko na lang pag nakadiskarte na ako ng trabaho. Ibibili mo ng Yossi. Ubus na tayo. Tigilan mo muna yung kakasigarilyo mo, Rafi. Yung tira natin gagamitin ko rin sa pag-a-apply ko. Ayos lang, ako na bahala. Sige. Ihahain ko lang yung noodles na almusal natin. O pre, problema. Pre, peram naman mga 500 oh. Kailangan lang eh. Pre, pasensya ka na ha. Kahit pang yosi, wala na nga ako eh. Rafi, sino kausap mo? Oh, bakit? Anyari? Walang ulo! Wala siyang ulo! Eto naman si Mare. Meron akong ulo. Dalawa pa nga eh. Tumigil ka nga. Raul, ikaw pala yan. Siyempre naman. Talagang nakita kitang walang ulo kanina. Dahlia, baka nasilaw ka lang. Tirik na tirik yung araw eh. Hindi, talagang nakita ko. Gutom lang yan. Sige na, ako na lang magluluto ng noodles. Pre, sorry ha. Walang-wala talaga kami. Sige. Ayos lang. Alis na ako ah. Baka mamaya 2 ulo pang mawala sa akin dito. Ano, ayos ka lang? Napasok ka ba? Talagang nakita ko, Rafi. Walang ulo si Raul. Tugot ang ulo niya kanina.
Hindi ba pamahiin na pag nakita mong walang ulo ang isang tao, ibig sabihin delikado ang buhay niya? O di mas maganda. Gago talaga yung si Raul eh. Gabi, pauwi ako ng bahay, bagsak at pagod mula sa aking failed job interview. Nilalakasan ko ang loob kong maglakad sa madilim na iskinita kung saan madalas may nangyayaring krimen. Nakasalubong ko ang mga lalaking nagtatakbuhan at nagkakagulo. Para maiwasan kung anuman ang nangyayaring komosyon, nagtago ako sa ilalim ng isang fishball stall. Ilang sandali matapos kong marinig ang putok, nakita ko si Raul na tumakbo at nagtago rin sa ilalim ng stall. Patago ako, Mare. Papatayin nila ako. Duguan ka, Raul. Grabe ang dugo mo. Kahit madilim, kitang-kita ko ang dugo na tumutulo mula sa mga mata ni Raul. Gusto kong tulungan siya kaya kumuha ako ng panyo sa bag ko. Pero pagharap ko ulit sa kanya, bigla siyang nawala. Ilang sandali pa nang subukan kong tumayo mula sa ilalim ng stall, tumambad sa harapan ko ang nakatayong si Raul. Puno ng dugo ang mukha at nakatitig lamang siya sa akin. Pinatay nila ako. Tumakbo ako ng mabilis palayo, pero nang marating ko ang isang sulok ng iskinita, nakita ko sa daan ang nakahandusay na katawan ni Raul. Dilat ang mga mata at may 2 tama ng baril ang kanyang ulo. Ipinagpatuloy ko ang pagtakbo hanggang sa makauwi ako ng bahay. Tahan na. Ganun talaga ang buhay natin mga mahihirap. Balita ko, nagalit kay Raul yung supplier niya ng shabu kasi hindi pa rin siya nakakapagbayad ng sachet na order niya. Kaya pala siya nangungutang. Nakita ko si Raul ng 2 beses sa pinagtaguan ko. Nakakaawa ang mukha niya. Raf, nakakakita kaya ako ng multo? Wag mo nalang takutin ang sarili mo. Stress ka lang. Sige. Punta muna ako sa San Roque ha. Sama ako sa mga tropa ko. Mag-a-apply daw sa mga construction site. Mag-iingat ka. Palagi para sa'yo, mahal. Sinubukan kong magbalik loob sa Diyos para ipagdasal ang aking mga nagawang kasalanan at hilingin ang kaligtasan ni Rafi. Kinuha ko ang aking maliit na rosaryo at nagdasal ng mataimtim sa aking kwarto. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Patawarin sana ako ng aking anak. Habang nakapikit ako at taimtim na nagdarasal, may nararamdaman akong haplos ng maliit na kamay sa aking tiyan. Sana matahimik na ang kaluluwa ng aking munting anghel. Noy, sunduin niyo na siya, Panginoon, papunta sa inyong kaharian. Anak, tama na. Manahimik ka na. Diyos ko, patawarin niyo ako. Sana matigil na ang panggambala sa akin ng anak ko. Ipinauubaya ko na po sa inyong lahat. Matapos kong sambitin ang mga dasal na yun, nawala na ang paghaplos ng maliliit na kamay sa aking tiyan. At nawala na rin ang boses na gumugulo sa akin. Pero parang hindi pa rin mawala-wala ang kamalasan sa aking buhay. Nang hold up ng isang pawn shop ang mga tropa ni Rafi at nadamay siya rito. Nakulong sila at malaking suliranin ko kung paano ko mapipiyansahan si Rafi. Mahal na mahal ko ang boyfriend ko at hindi ko siya kayang nahihirapan sa kulungan. Dahil sa kagipitan, muli akong nakagawa ng bagay na labag sa aking kalooban. Iha, may nakita ka bang pitaka?
Bumibili lang ako ng gulay pagtingin ko wala na yung wallet ko sa bag ko. Ay, naku Manang. Kanina pa ako tumitingin ng gulay rito. Hindi ko rin ho napansin. Baka punas na tiyan kayo. Oo nga eh. Naku, pambili ko pa naman yun ng gamot ng asawa kung may problema sa bato. Manang, kung ako ho sa inyo, magre-report na po ako sa pulis para mahanap ang snatcher. Oo, sige salamat iha. Diyos ko. May 10,000 pesos ang pitaka. Alam ko dahil ako ang kumuha. Naawa ako sa matandang babae pero desperada ako na mailabas sa kulungan si Rafi. Hindi nagtapos doon ang aking pagdiskarte. Bukod sa pagnanakaw, ipinagamit ko rin ang aking katawan sa mga lalaki sa bar. Hindi ko ito gustong gawin, pero ito lamang ang naisip kong paraan. Nagawan ko na ng paraan. Makakalaya ka na rito. Nangutang ako kay Rowena. Di ba magkaaway kayo? Ano, nagkabati na ba kayo? Oo, pero wag mo nang intindihin yun. Ang mahalaga ngayon, makakalaya ka na. Nanghayayat ka lalo ha. Baka hindi ka kumakain ng maayos. Puro ka ata sigarilyo dyan sa loob. Okay lang. Paglabas ka, magpapalusog ulit ako. Pero nang makalaya si Rafi, nakaranas siya ng hirap sa paghinga. Kaya nagpunta kami ng emergency room sa isang public hospital para ipa-check up ang kanyang lagay. Oh, di ba? Nasabi ng doktor, tigilan mo na yung kakasigarilyo mo. Huwag na nating hintayin na sirain niya ng buong baga mo. Asawa ko! Gumising ka dyan, Armando! Huwag mo ako iwan! Mukhang namatayan siya. Kawawa naman. Nakiusyoso ako sa naghihinagpis na ginang. Nakakalungkot na ang babaeng umiiyak ay ang matandang babaeng pinagnakawan ko sa palengke. Patay na ang kanyang asawa. Nabanggit niya rin noon na may sakit ito sa bato. Lumuha na lamang akong pinagmasdan ang matandang babaeng naghihinagpis. Armando! Bumalik ka! Ibalik mo ang ninakaw mo sa asawa ko! Umalis na tayo! Rafi! Dali! Nakita ko ang multo ng patay na matandang lalaki. Bumulong siya sa mga tenga ko mula sa likuran at sinisingil ako sa nagawa kong pagnanakaw. Bakit binabalikan ako ng lahat ng ginawa kong kasalanan? Bakit ayaw kong patahimikin ang aking konsensya? Nagpursige akong makahanap ng bagong trabaho sa pag-asang kung magiging abala ako. Maiiwasan kong mag-isip at mag-alala. May nagalok sa aking trabaho sa Bulacan. Malaki ang ipinangako nilang sahod kaya napagsang-ayunan namin ni Rafi na tanggapin ito lalo na't kailangan namin ng pera para sa pagpapagamot niya. Pagpunta ko ng Bulacan, naabutan ko ang isang burol at mga taong nagmamadyong dito. Ako si Sarah. Grandmother-in-law ko ang aalagaan mo. Asawa niyang namatay. Halika na sa loob, ipapakilala kita sa kanya. Sorry, pero tanong lang. Bakit maraming nagsusugal? Nakikiramay ba talaga sila o nagsusugal? Anong pakialam mo? Ang ibig kong sabihin, huwag na natin silang pakialaman. Mga kaibigan niya ng matanda.
Mas okay naman siguro na malibang sila kaysa mag-iiyak dyan. Lola! Syak, ang baho. Naku, pagpasensyahan mo na si Lola. Mahilig siyang tumae. Maupo ka muna. Hintayin mo siyang lumabas at magpakilala ka na lang. Ang baho! Kadiri! Umalis ka na habang maaga pa. Iligtas mo ang sarili mo. Kunin mo lang yan, Dahlia. Wala kang boses na naririnig. Anong wala? Lahat ng boses na naririnig mo sa bahay na ito ay totoo. Ano pong ibig niyo sabihin? Ano nga ba? Ewan ko, nakalimutan ko. Pagtimpla mo nga ako ng kape. Kape po? Ay hindi, lason. Pagtimpla mo ko ng lason para mapatay mo ko. Oo. Siyempre kape. Pwede po ba sa inyo yun? Ay bakit hindi? Ano akala mo sa akin? Matanda? Hindi ho ba? Abay bastos ka. Kuha mo ako ng kape o ibabato ko sa iyo tong tungkod ko. Dalihan mo. Oo, sandali lang. Pinagtimpla ko ang matanda ng kape. Enjoy na enjoy siya sa pag-inom nito. Pagkatapos niyang uminom ng isang tasa, humingi ulit siya ng isa pa. Hanggang sa makalimang tasa ng kape siya noong gabing yun. Pagkatapos noon, ilang oras din siyang nagdumi sa banyo. Ako ang nagbuhos ng kanyang dumi sa inidoro at naglinis ng kanyang kubeta. Napakabaho ng kanyang dumi. Gusto ko nang umiyak at umalis sa lugar na yun agad-agad. Pero kailangan kong magtiis para sa pera. Oh, eto. Biskwit at kape. Magmerienda ka. Salamat. Siya nga pala. Huwag mong painumin ng kape yung matanda kung ayaw mo magpulot ng dumi-dumi niya kung saan-saan. Bawal siya ng kape. Talaga? Nagagalit kasi siya pag hindi binibigyan eh. Well, good luck sa'yo. Sa kwarto ka rin nga pala ng matanda matutulog. Kwarto niya? Bingi ka ba? Pasensya ka na. Napagod lang ako ngayong araw. Marami kasing bumisita sa burol ng lolo. Sa kwarto ka ng matanda matutulog. Sasamahan mo siya at siguraduhin mong wala siyang ibang gagawin tuwing gabi kundi matulog. Ano bang ginagawa niya tuwing gabi? Lumilipad siya. Babe, ano ka ba? Siya ba ang bagong caregiver ng lola? Bakit mo naman siya binibiro? Hi, ako si Carlito. Ako nga po nang inaalagaan mo. Nice to meet you. Sarah, ikaw huwag mong masyadong bibiruin ang caregiver natin. At baka magtampo. Hindi naman. Sinasabi ko lang sa kanya kung anong kayang gawin ng lola mo. Di ba lumilipad siya? Manananggal? Huwag mo kami intindihin. Ang lola kasi masakit pa rin ang damdamin niya sa pagkamatay ng lolo. Natatakot kami na baka mamaya sumunod na siya kagad sa lolo. Hindi pwede mangyari yun, no? Kaya gawin mo ang lahat na hindi siya mamatay. Dahil pag nangyari yun, mamamatay kang kasama niya. Joke lang, ikaw naman. Sarah naman. Bakit ka kumuha ng caregiver na hindi mabiro? O tignan mo, naiyak na oh. Hindi miss. Sorry talaga. Pagpasensyaan mo na kami. Ganito lang kami mag-asawa. Palabiro. Ano ba itong pinasok ko? Bakit ko ba kailangan magpakababa ng ganito para kumita ng pera? Ano ba nangyari sa akin? Patayin mo yung mag-asawa. Patayin mo sila bago ka pa nila patayin. Tama na! Tama na! Ayoko
boses! Nandito kami para tulungan ka. Hindi kami masama. Tama na! Tigilan niyo na ako! Hindi ako naniniwala sa inyo! Huwag mo sila kaawayin! Lola, bakit po kayo nananakot? Nanakot ka dyan! Sa ganda kong to, mukha akong nakakatakot. Huwag mo aawayin si Hiner at Amber. Sino sila? Sila lang naman ang mga kaibigan ko sa bahay na ito. Kaya wag mo silang sisikawan. Nagkakaintindihan ba tayo? Naririnig niyo rin po sila? Sinong sila? Si Amber at si Hiner. O sino naman yon? Tumabi ka nga riyan at natatay na ako. Papasok ako sa banyo. May sinasabi ka pong mga kaibigan. Si Amber at Hiner. Ay, wala. Mas importante sa aking tumae kaysa makilala ang mga taong yan. Tumabi ka riyan. Mahina ang kanyang memorya. Marami siyang hindi natatandaan. Alas 3 na ng gabi. Patay lahat ng mga ilaw. Natutulog ako sa sofa sa harap ng malaking kama ng matanda nang narinig ko siyang magsalita ng mag-isa. Ipinagpatuloy ko lang ang pagtulog pero hindi ko maiwasang marinig ang matanda. Hindi pa nga ako binibisita ni Kulas eh. Ilang buwan ko na siyang inaabangan. Baka nasa langit na siya. Talaga? Kahit masama ang ugali ng asawa ko, sa langit pa rin siya mapupunta? Hindi yata ako makapaniwala dyan. Sana, dalawin niya naman ako kahit minsan. Nasasabik na ako sa asawa ko. Darating ang panahon magkakasama rin kayo. Malapit na ba yon? Hindi na ako makapaghintay. Ang mahalaga, magkikita kayong muli. Amber, Hiner, kung sakaling makikita niyo ang kaluluwa niya, pakisabi kung gaano ko siya kamahal, ha? Sino nga ba sina Amber at Hiner? Sa pagtataka ko, sinubukan kong idilat ang mga mata ko. Nakita ko ang matanda sa kama. Kausap niya ang nakatayong babae at lalaki na parehong nakaputi. At ang mukha nila, malabo. Parang wala silang mga itsura. Sinubukan kong pumikit ulit ng ilang segundo at pagdilat ko, nakita kong nasa harapan ko na at nakadungaw sa akin ang dalawang taong nakaputi at walang mga mukha. Bigla silang naglaho pagsigaw ko at nakita ko ang matanda sa kanyang kama na mahimbing na natutulog. Nawala ang antok ko kaya naisip kong tawagan si Rafi. Walang signal sa maraming parte ng bahay kaya sinubukan kong lumabas. Napadaan ako sa event hall ng bahay kung saan nakaburol ang asawa ni Tandang Rosa. Pero bakit wala ng mga tao? Hindi ba dapat kapag may burol, binabantayan nila ito na magdamag? Bakit mga lamesa, basura ng mga pinagkainan at mga baraha na lamang ang nakikita ko? Sa pagtataka ko, sinubukan kong tignan kung ano ang nasa ataol. Nakasarado ito, kaya binuksan ko. Wala akong nakitang bangkay sa ataol. Sa puntong yun, may ideya na ako kung ano ang nangyayari. Isa na lamang pasugalan ang lugar na yun o kung tawagin ay saklaan business. Magre-resign ka kaagad? Kailangan kasi ako ng partner ko sa Malabon. Siguro, mamamasukan na lang ako malapit sa amin para may nag-aalaga sa kanya. Ang sweet naman. Kaso hindi pwede. Nakakontrata ka dito ng 6 na buwan. Kontrata? Wala naman tayong pinirmahan na kontrata. Meron kaya? Nakalimutan mo lang siguro. At saka, kaya ka siguro aalis kasi nakita mo yung loob ng kabaong kagabi. Nakita ka kaya namin sa CCTV? Oo, pero wala namang kaso doon. Kailangan ko talagang umuwi sa partner ko. Basta, hindi pwede.
Baka mamaya isumbong mo pa kami sa pulis. Yan ang napapala ng mga pakialamera. Kaya hindi ka lalabas ng bahay na to hanggat hindi namin sinasabi. Huwag kang mag-alala. Sa sweldo ka pa rin naman sa katapusan. Hindi, ayoko. Aalis na ako. Uy, sandali. Ay, baby Sarah. Nakita mo ba yung... Nasaan na nga ba yun? Nakita mo ba yung... Ay, ito pala. Nasa bulsa ko lang pala tong mga balisong ko. Buti nakita mo na ang matalim nating balisong. Meron nga rin ako itak sa kwarto. Parang ang saya naman kung gagamitin natin yun, di ba? Para di naman pumurol, di ba? Pinagbabantaan niyo ba ako? Hindi. Bakit naman namin gagawin yun hindi naman kami mamamatay tao? Pero sa pagkakaalam namin, itong mga balisong na to, nananaksak na ng bigla. Lalo na sa mga traidor. Hindi ko kayo tatradorin. Wala akong pagsasabihan. Wala akong pakialam kung anong negosyong meron kayo. Hindi ko kayo tatraidorin. Narinig na namin yan. Hindi na kami magpapauto simula ngayon. Akin na cellphone mo! Akin na cellphone mo, dali! Bakit? Siyempre, hindi kami tanga, no? Baka tumawag ka ng mga pulis. Akin na yan. Ayan, masunurin ka naman pala. Kaya ano pang hinihintay mo? Pakainin mo ng lola sa kwarto at baka nagugutom na. Mamatay pa yun. Aba, sayang naman ang pensyon. O 1, 2, 3, dali! Ang sakit ng loob ko na maling mga amo ang napasukan ko. Sa takot ko, ayoko na lang munang galitin sila at pagplanuhan ko na lamang ang pagtakas sa oras na magkaroon ako ng pagkakataon. Alam mo na, no? Alam mo ng mga katarantaduhan ng mag-asawa. Kailangan ko makatakas. Tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na po. Matanda na ako. Kahit ako, hindi ko alam kung paano makalabas dito. Isasama ko po kayo. Wag na, ikaw na lang. Dito ako babalikan ni Nicolas. Pero kailangan mong kumalma at maghintay ng tamang pagkakataon. Ang lungkot-lungkot ko noon. Kaya kahit hindi pa kami masyadong malapit ni Tandang Rosa, pumunta ako sa kanya at yumakap sa kanyang mga hita. Bumuhos ang mga luha ko sa kanya. Hindi naman nagalit ang matanda at hinaplos pa niya ang buhok ko. Tana, darating din ang tamang oras. Matatapos din ang paghihirap mo, Dahlia. Alam niyo pong pangalan ko? Oo, sinabi sa akin ni Hiner at Amber. Sino po si Henry at Amber? Mga kaibigan ko silang espiritu. Matagal na nila akong sinusundan at ginagapayan. Ikaw, anak, may gabay ka rin. Isang sanggol. Mahalagang mga gabay pangpawi ng kalungkutan. Sila na ang karamay ko simula nung iniwan ako ni Nicolas 3 buwan nang nakakaraan. Nasasabik na nga akong muling makita siya. Ako nga rin po. Miss na miss ko na ang boyfriend ko. Napilitan lang po ako magpunta rito dahil kailangan ko makapag-ipon sa pagpapagamot niya. Sana hindi ko na lang siya iniwan. Baka kailangan niya ako ngayon. Iha, may sasabihin ako sa iyo. Ano ho yun? Meron akong nakatagong mamahaling kwintas at bracelet at pag nakita mo ito, ibibigay ko ito sa iyo. Talaga ho? Oo naman. Hindi ko nahahayaan ang mag-asawang yun pang makikinabang ng mga mahalagang gamit ko. Alam niyo po ba kung nasa na mga yun? Oo. Itinago ko ito sa... Teka lang, nasaan ang kape ko? Di ba sabi ko sa'yo, ikuha mo ako ng kape at nauuhaw ako? Bilisan mo na, Jezebel!
Dahlia po ang pangalan ko. Hindi Jezebel. Ay, wala akong pakialam kung sino ka. Ang gusto ko, ikuha mo ako ng kape. Bilis! Nabuhayan ako na ipagpatuloy ang trabaho ko sa bahay na yun sa pag-asang makikita ko ang sinasabing mga alahas ni Tandang Rosa. Hindi ko lang alam kung kailan babalik ang kanyang mga memorya tungkol sa napag-usapan namin. Pero araw-araw, sinisikap ko na mas maalagaan at mas kaibiganin siya. Matyaga rin akong naglilinis ng kanyang kwarto at iba pang parte ng bahay sa aking bagong misyon na makita ang mga alahas ng matanda. Iniisip ko na ito na ang mga sagot sa problema namin ni Rafi. Ma'am Sarah, Oh, bakit? wala na po akong balak umalis. Mas naiintindihan ko na po ngayon ang trabaho ko at gusto ko pong magstay ng mas matagal. Favor lang po sana kung pwede ko nang makuha ang phone ko para matawagan ko si Rafi. Yung cellphone? Ah, oo nga pala. Yung cellphone? Wala na eh. Pinaraffle ko na sa mga nagmamadyong sa labas. Bakit mo ginawa yun? Bored ako. Tsaka pangit naman ang cellphone mo. Ang baduy-baduy pang mahirap. Yung camera ang labo. Huwag kang bibili ng cellphone na ganun. Mukha ka na ngang cheap. Cellphone mo pa cheap. Kailangan kong tawagan si Rafi. Sorry, the number you have dialed is out of coverage area. Wala akong pakialam, kaya tumabi ka. Sa kwarto. Nasa kwarto ang cellphone. Nang makita kong paalis ang mag-asawa, nagmadali akong makapasok sa kwarto nila. Sakto na hindi ito nakalak. Ang gulo at ang baho ng kwarto. Puno din ito ng bote ng alak at basura ng sitsirya. Sinubukan kong hanapin ang cellphone kung saan-saan pero hindi ko inaasahan na makita sa ilalim ng kama ang mga sachet ng droga. Nakita ko ang cellphone ko sa loob ng basurahan. Dalian ko itong kinuha at agad kong tinext si Rafi tungkol sa kalagayan ko sa bahay. Pero mapaglaro nga naman ang kapalaran. Sa lahat ng maiiwan yung pakete pa talaga kay Boss James. Eto na, sandali, kukunin na. Ano gagawin ko? Tago ka sa cabinet. Ah, Boss James. Nasaan na ba yung pakete namin sa'yo? Sandali. Bakit nakabukas ang ilaw dito? Sinara ko tong ilaw bago umalis ah. Ano yun? Kaninong telepono yun? Carlito! Bilisan mo na dyan! Nagpapaganda ka pa ata eh. Eto na, eto na. Napaka-aburido. Salamat naman. Paalis na ata sila. So sino nga ba yung tumatawag? Hayop ka talaga! Pati kwarto namin pinapakialaman mo na rin? Anong nakita mo? Anong nakita mo? Wala akong nakita. Hinanap ko lang tong cellphone ko. Akin na nga yung cellphone na yan! Bakit mo naman sinira ang phone ko? Wala naman akong ginagawang masama ah. Pero kami, may gagawin kaming masama sa'yo. Sa oras na magsumbong ka sa mga pulis. Naiintindihan mo? Paano pa makakapagsumbong yan wala ng cellphone? Tara na, tinihintay na ni Boss James ang regalo natin. Tandaan mo tong babae ka. Sa oras na may gawin ka pang di namin gusto, mamamatay ka na. Tara na! Nagtiis pa ako sa impyernong bahay na yun. Hangad ko noon na sana ay may makapansin na sa iligal nilang gawain at makulong na sila ng tuluyan. Hirap na rin akong pabalikin si Tandang Rosa sa mas maayos ng pag-iisip upang masabi niya sa akin kung saan nakatago
ang kanyang mga alahas. Pero isang gabi, naging makwento siya at ikinwento ang pag-iibigan nila ni Kulas. Pareho kami ng pinagdaraanan. Pareho kaming nangungulila sa mga mahal namin sa buhay. Ang sabi ni Kulas, hindi niya ako iiwan. Pero bakit ngayon iniwan niya ako? Hindi man lang niya ako magawang bisitahin. Ako rin. Miss na miss ko na rin si Rafi. Bakit? Patay na ba siya? Hindi ho, nasa malayo lang siya. Pag namatay siya, anong gagawin mo? Hindi siya mamamatay. Gagawin ko ang lahat para gumaling siya. Marami pa kaming plano. May pamilya pa kaming bubuuin. Pero paano nga pag namatay siya, anong gagawin mo? Di ko alam. Kahit matanda na kami ni Kulas, hanggang ngayon yan din ang sagot ko. Para saan pa ang buhay kung hindi mo kapiling ang taong mahal mo? Sandali, may kukunin ako. Lola, baril yan ah. Bakit ka may baril? Baril namin ito, Nicolas. Panlaban sa mga masasamang tao. Gusto ko nang gamitin to nang magkita na kami ni Kulas. Lola, bitiwan mo yan. Magkikita kayo ni Kulas pero hindi sa ganyang paraan. Lungkot na ako dito eh. Ayoko na ng buhay na mag-isa. Kasama niyo naman po ako eh. Pero aalis ka rin eh. Kailangan kong asawa ko, si Kulas. Itago na po natin yan. Huwag niyo na pong isiping gamitin pa to, ha? Sana magpakita na sa akin si Kulas. Sana isama niya na ako. Tahan na, Lola. Tahan na po. Itinago ko ang baril sa lugar na hindi na basta-basta makikita ng matanda. Sa araw-araw pareho kaming nalulungkot ni Tandang Rosa. Pero mas grabe ang pinag-iba ng matanda. Kung dati ay nagiging aktibo pa siya, ngayon ay napapadalas ang pagiging tulala niya at pagtanaw sa hangin. Madalas wala rin itong ganang kumain. Lola Rosa, eto ho oh. Lugaw masarap to. Kain na po kayo para hindi kayo masyadong magutom. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Paboritong kantahin sa akin to, Nicolas. Hanggang matapos ang kailan pa man, ikaw ang siyang mamahalin at lagi nang sasambahin. Manalig kang di ka naluluha, giliw. Ay, nararamdaman ko na malapit na. Babalikan na ako, Nicolas. Niyakap ko si Tandang Rosa upang kahit papaano'y mapawi ang lungkot na dinaramdam niya. Kinagabihan, nagising ako 10 oras ng gabi nang marinig ko ang mga tawa ng matanda. Sinasabi ko na nga ba't babalikan mo na ako eh. Habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay, maging hanggang sa dulo ng walang hanggan. Salamat, Kulas. Nagbalik ka na.
Nakita ko ang matandang lalaking nakabarong at niyayakap si Tandang Rosa. Tinanggap ko na ang kakayahan kong makakita ng espiritu kaya naging masaya ako sa muling pagkikita ng dalawa. Lola Rosa, ready na po ang breakfast nyo. Gising na po kayo, Lola, nang mainom nyo na po ang gamot nyo. Lola Rosa? Lola Rosa? Diyos ko. Lola Rosa! Patay na siya. Papatayin ka ng mag-asawa. Diyos ko, anong gagawin ko? Sa takot ko na kung ano ang gawin sa akin na mag-asawa sa oras na malaman nilang yumao si Tandang Rosa, pansamantala kong inilihim ang kanyang kamatayan. Umaarte ako sa harap ng mag-asawa na may inaalagaan pa rin ako sa loob ng silid. Kahit ang totoo ay isa na itong malamig na bangkay. Ang baho ng kwarto ng tanda. Linisin mo nga. Amoy patay na kayo dyan. Ano ba yan? Napapadalas lang kasi ang pagdumi niya. Pero huwag kayong mag-alala. Lilinisin ko. Kumusta na yung matandang yan? Sige, pupuntahan ko siya maya-maya. Sir, ayaw niya magpa-istorbo eh. Nagagalit siya at nagwawala. Hinahanap niya ang asawa niya. Nasa ilalim na ng lupa kamo. Pero siya, hindi pa siya pwedeng mamatay kamo. Kailangan pa namin siya. Kaya ikaw, alagaan mong lola ko ah. Siguraduhin mo na walang mangyayaring masama sa kanya. Tandang Rosa, bakit ka ba kasi namatay ka agad? Nanganganib na naman ang buhay ko ngayon. Hindi niyo man lang nasabi kung nasan ang mga alahas niyo na makaalis na ako sa bahay na to. Imbis na tulungan niyo ako, mas pinahirapan yung buhay ko dito eh. Sa lungkot ko, tumabi ako sa bangkay ni Tandang Rosa at niyakap ko ito. Umiiyak ako. Nilalabas ko ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman ko. At kahit itago ko, may totoong lungkot din akong nararamdaman sa kanyang pagpanaw. Habang niyayakap ko siya, napansin ko na mayroon pala siyang suot na mamahaling bracelet at mamahaling kwintas. Sinuot niya na pala ang mga ito bago pa siya mamatay. Agad ko itong kinuha at nagpasalamat sa kanya. Maraming salamat, Lola Rosa. Salamat sa lahat. Magpahinga ka ng mapayapa kasama ang pinakamamahal mo. At ako, sana lumaya na ako at makasama ko ulit si Rafi. Dahlia, buksan mo to! Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Itinago ko ang mga alahas sa bulsa ng pantalon ko at naglakas loob na pagbuksan si Carlito. Ayaw ni Lola Rosa na magpa-istorbo. Bakit amoy patay? Lilinisan ko muna bago kayo pumasok. Sandali nga. Gusto ko makita ang lola. Sandali lang. Lola! Lola! Hoy! Saan ka pupunta? Dito ka lang! Iinom lang ako ng tubig. Hindi! Halika rito! Sarah! Sarah ang lola! Oh, bakit? Patay na ang lola! Ano? Lola! 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 O ikaw babae ka. Bakit patay na ang lola ko? Anong nangyari sa kanya? Sumagot ka! Gaga ka! Hindi ba't sinabi ko sa'yo na alagaan mo siyang mabuti? Anong nangyari sa kanya? Anong ginawa mo sa kanya? Lola Rosa! Bakit iniwan mo na rin ako? Oh. Nakita mo yan? So ano? Paano na?
pension. Pero sa bagay, pwede pa rin naman siyang gabitin sa saklaan pero mas malaki pa rin yung pension. Anong ginawa mong babae ka? Tama na! Wala akong ginawa sa kanya! Namatay siya sa kanyang pagtulog! Ikaw ang pumatay sa kanya. Pinatay mo ang lola ko. Ano yan? Ano yung nasa bulsa mo? Wala yan! Ano ba? Ha? Alahas? Pinatay mo nga siya para pagnakawan! Akin yan! Hoy! Saan ka pupunta? Kinuha ko ang alahas at tumakbo palayo. Sinikap ko na mahanap ang daan palabas ng bahay, pero bigo ako. Nakalock ang gate kaya nagpunta ako sa likod ng bahay at nagtago pansamantala sa madilim na basement. Dahlia! Nasaan ka? Yuhu! Hoy, Dahlia! Lumabas ka na! Tatago-tago ka pa eh! Makikita ka lang namin! Hoy Dahlia, inuubos mong pasensya ko. Nasaan ka na? Sige, pagbilang ko ng 10, pag hindi ka pa nagpakita ng kusa, sa oras na makita kita, hindi ako magdadalawang isip na idiretso sa utak mo tong balisong ko. Masama kaming magalit, Dahlia. Pag nakita ka namin, wala nang paglalamayan ng pamilya mo sa'yo dahil sisiguraduhin naming hati-hati ang katawan mo! Anak! Halika rito, anak. Tandang Rosa? Halika, sumunod ka sa akin. Kampante ako sa espiritu ni Tandang Rosa. Sinundan ko siya sa mas madilim pang bahagi ng basement hanggang sa makita ko ang baril na itinago ko dati. Oo nga pala, naalala ko na dito ko rin dinala ang baril ng matanda. Patayin mo na sila. Patayin mo na sila bago ka pa nila mapatay. Hindi. Hindi ako mamamatay tao. Nakita ko ulit si Tandang Rosa kasama niyang matandang lalaki sa bandang dulo ng basement. Gawin mo kung ano ang sa tingin mo'y magpapalaya sa'yo. Ngumiti si Tandang Rosa at tuluyan na silang naglaho. Sa pagkakataong yun, ako na lang mag-isa. Wala na akong ingay na naririnig kaya lumabas na ako ng basement. Surprise! At saan ka pupunta? Akala mo mauto mo kami? Mamatay ka muna bago ka makakaalis sa bahay na to! Wag! Ipuputo ko to! Saan galing ang baril na yan? Carlito, bakit siya may baril? Hindi ko alam. Hoy Dahlia, ibaba mo yan. Ang angas mo na. Walang tatamaan ito kung ibababa niyo yung mga hawak niyong patalim. At hahayaan niyo ako makatakas dito. Oh, heto! Mga alas! Inyo na! Kapalit ng kalayaan ko! Ah! Ang alahas! Ang alahas! Ang kayamanan ng lola, nasa atin na. Sinunod ng dalawa ang utos kong ibaba ang mga hawak nilang patalim at binuksan nila ang gate sa bandang likuran ng bahay, dahilan ng aking tuluyang paglaya. Pero ang kalayaan ko palang yun ang magiging susi para malaman ko ang isang masamang balita. Rafi! Rafi! Bakit? Ang sama mo! Bakit mo ako iniwan pagkatapos ng lahat?
Sinakripisyo ko ang kalayaan ko para sa'yo. Para lang sa'yo. Pero paano mo ako nagawang iwan ng ganito? Wala na akong kasintahang nabalikan. Binalita sa akin ng kaibigan ni Rafi na sa kagustuhan nitong matulungan akong makalaya. Sinubukan niyang magbenta ng droga pero nahuli siya ng mga pulis at namatay sa engkwentro. Parang pinagsakluban ng lupa at langit ang buhay ko noon. Ano pang magandang dahilan ng paglaya ko kung wala na rin naman pala ang taong pinakamamahal ko? Wala na akong ibang matuluyan at gulong-gulo na ako. Kaya naglakas loob na akong makituloy sa kaibigan kong si Rowena kahit nagkaroon kami ng tampuhan ng matagal na panahon. Ang sakit-sakit. Hindi niya man lang ako hinintay. Bubuo pa dapat kami ng pamilya. Lahat ng mga ginawa ko, lahat ng yun para sa kanya na lang at pangarap namin. Sobrang lungkot ko noon, Sir Jupiter, habang umiiyak ako sa tabi ni Rowena. Naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa buong katawan ko. Dalia, mahal na mahal kita. Kahit malayo na ako sa'yo, huwag mong kakalimutan na nandito lang ako palagi. Gagabayan kita. Patawarin mo sana ako kung mauuna na ako. Pero alam kong mas mapapabuti na ang buhay mo. Malaya ka na sa paghihirap sa piling ko. Sana tanggapin mo ang kalayaang to. Kasama ko na ang panganay natin. Masaya na kami rito, Dalia. Mahal ka namin. Mahal na mahal kita. Ikinwento sa akin ni Rowena na nag-iba raw ang tono ng pananalita ko at animoy sumapi ang kaluluwa ni Rafi sa akin. Sinabi rin ni Rowena ang mga huling mensahe sa akin ng aking pinakamamahal na nobyo. Natuklasan ko ilang araw rin ang nakalipas na nagdadalang tao uli ako. Dahil doon umuwi ako ng Bacolod upang subukang makipag-ayos sa nanay ko at sa pag-asang matatanggap niya kami ng magiging anak namin ni Rafi. Nalaman ng nanay ang kwento ko at humingi siya ng tawad sa lahat ng pinagdaanan ko. Hindi niya kasalanan. Alam ko ang pagkukulang ko bilang isang anak, kaya masaya ako na tinanggap niya akong muli sa kanilang buhay. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kriminal na sina Carlito at Sara, pero sana'y nabigyan nila ng magandang libing si Tandang Rosa. At naway mahuli na rin ng mga pulis ang mga illegal nilang gawain. Ngayon, masaya na akong nagtatrabaho bilang isang supervisor sa isang gasoline station sa Bacolod habang inaalagaan ang 6 na taong gulang kong anak na si Rafael. Pinagpatuloy ko ang pagiging medium sa pag-asang makita ang kaluluwa ni Rafi. Ngunit bigo pa rin ako. Pero siyempre, maasa ako na mangyayari ito balang araw. Pero may isa pang palaisipan ang gumagambala sa akin ngayon. Si Rafi nga ba ang tunay na ama ng anak ko na si Rafael? Pamilyar po ba kayo sa tinatawag na The Hungry Ghost Month? Ito po ay isang Taoist at Buddhist festival na karaniwan pong ginaganap sa mga lugar sa East Asia. Na base po sa lunar calendar ay nangyayari daw tuwing 7 buwan ng taon o mula early to mid-August
hanggang early to mid-September. Sabi pa sa tradisyon, during this period daw po ay bumubukas ang tinatawag na Gate of Hell at ang mga masasamang espiritu ay nagkakaroon daw po ng kalayaang magpagala-gala dito sa mundo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, kwentong Takip Silim Community. At syempre, ganoon din po sa inyo, Sir Jupiter. Actually, medyo matagal na rin akong avid listener sa channel ninyo. Pero ngayon ko lang talaga naisipang mag-share ng sarili kong kwento. For the purpose of getting it off my chest. Wala naman kasi akong ibang mapagsabihan tungkol dito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Patrick. Isang 29 years old small business owner dito po sa Binangonan, Rizal. Ang kwentong gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ngayon ay nangyari almost 6 years ago na ang nakakalipas. August of year 2017, after my lolo died from a heart disease. Ate Glenda! My God, ate! Bakit hindi ka naman nagsabi ngayon palang dating mo? Sana man lang nasundo ka namin sa airport. Akala kasi namin next week pang uwi mo eh. Hindi na kailangan. Alam ko namang busy kayong lahat sa pag-aasikaso dito eh. Isa pa, sinikap ko lang talagang umabot kahit sa huling lamay ni Papa. Kaya biglaan din ang flight ko. Oo nga pala, nasan si Patrick? Nandun sa loob, ate. Kausap yung kaibigan niyang architect. Gusto na kasing pasimulan ni Patrick yung pagpaparenovate dito. Pagkalibing daw ng lolo niya. Ano? Bakit niya ipaparenovate tong bahay? Hindi ba't kabilin-bilinan ng Papa huwag niyang papakialaman to? Yun nga rin ang sabi ko sa kanya, ate. Pero ayaw naman niyang makinig. Tsaka, nahihiya rin naman kasi akong makialam, ate. Alam naman natin nakikitira lang kami dito eh. Ano ka ba, Vicky? Huwag kang ang ganyan sa sarili mo. Pamangkin ka ni Papa, kaya may karapatan kang magsalita. Ate, sa kanya pinangalan ni Tito tong bahay dahil siya ang panganay na lalaki. Kaya wala na akong magagawa. Isa pa, sa tingin ko wala rin namang masama sa gusto niyang gawin eh. Gusto niya lang namang ipaayos itong bahay dahil medyo luma na. Alam mo naman, madalas na rin kasi tayong bahain kapag may bagyo. Ang balak kasi ni Patrick, pataasan ang pundasyon nito. May dahilan kung bakit ayaw ipagalaw ni Papa itong bahay. Isa pa, ghost month ngayon. Malas yung binabalak niya. Ate, hayaan mo na lang si Patrick. Ayoko lang na mag-away ulit kayo ng anak mo. Masyado nang malayong loob niyo sa isa't isa, kaya sana palampasin mo na lang to. Pasensya ka na, Vicky. Pero hindi ko pwedeng hayaan lang yang si Patrick. Hindi pwede to. Mali ang balak niya. Bakit, ma? Kailan ba ako may ginawang tama sa paningin mo? Patrick, nag-uusap lang kami ng mama mo. Kakauwi lang niya. Huwag naman kayo mag-away, pwede ba yun? Exactly, Tita Vicky. Kauuwi lang niya tapos ako na agad na nakita. Huwag kang mag-alala, ma. Hindi naman ako sa'yo manghihingi ng ipang paparenovate dito eh. May sarili akong pera. Hindi yun ang punto ko, Patrick. Kung talagang gusto mong iparenovate itong bahay, pwede bang sa ibang buwan na lang? Ghost month ngayon. Malas yan. Alam mo, ma, yan na napapala mo dahil halos doon ka na tumira sa China eh. Ghost month? Really? Bakit ba tayo susunod sa ganyan hindi naman tayo Chinese? Anak, nakakalimutan mo bang half Chinese ang lolo ng lolo mo?
Ayan ang mga abon nila, nasa altar. Buti pinaalala nyo. Kapag naiparenovate ko na tong bahay, idadamay ko yung mga abong yan. At wala makakapigil sa akin gawin yun, kahit kayo. Bahala ka sa buhay mo, ma. Magsama kayo ni Lolo. OFW ang Mama Glenda ko, Sir Jupiter. Bata pa lang ako nang magsimula siyang mag-abroad para doon magturo. Isa kasi siyang teacher. Dahil doon kahit kailan ay hindi naging malapit ang loob ko sa kanya. Lalo na't masyado siyang istrikta. She's a perfectionist. Katulad ng lolo ko na halos wala na yatang ibang nakita kundi ang mga kamaliang nagagawa ko noon. Buong buhay ko ay kasama ko sa iisang bahay si Lolo. Pero dahil napakasungit niya at masyadong seryoso sa buhay, ay lumaki akong galit sa kanila ni Mama. Si Tita Vicky, na pamangkin ni Lolo at ang pinsan ko sa kanya ang tanging naging kakampi ko. Kahit kasi siya, Sir Jupiter, ay hindi nakaligtas sa kasamaan ng ugali ng lolo ko. Tumanda na lang si Tita Vicky na takot kay Lolo. At ganun din kaming magpipinsan noon. Kaya nga nung nawala siya at nalaman kong sa akin niya ipinangalan ang ancestral house na tinitirhan namin, ay nagdesisyon agad akong iparenovate ito sa kabila ng mahigpit na bilin ni Lolo noon, na kapag nawala raw siya ay huwag na huwag daw naming gagalawin ang kahit ano rito. Ilang generations na raw kasi ng pamilya namin ang nanirahan sa bahay na yun, kaya ganun na lang ito kahalaga sa kanila. Pero sa isip-isip ko naman noon, ano pa bang magagawa ni Lolo ngayong wala na siya? Kahit kako anong gawin ko, wala na silang magagawa pa. Pero hindi ko akalaing doon pala ako nagkamali. Dahil yun pala ang magbibigay sa akin ng sunod-sunod na problema at kababalaghang hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa. Manong, magmerienda na daw muna kayo, sabi ni Sir Patrick. Eto ho't nagtimpla ako ng maiinom nyo. Sige hote. Salamat. Ipapako ko na lang tong huli at bababa na ako dyan. O sige ho, iiwan ko na lang din itong merienda. Ay! Sir Patrick! Sir Patrick! O Manang, ano yung tunog na yun? Bakit ho kayo sumisigaw? Nahulog ho si Manong galing doon sa bubong, Sir Patrick! Oo? Manong! Ano nangyari sa inyo? May tumulak sa akin, sir eh. Matanda. Gagalit. Ano ho, Manong? Hindi ko kayo maintindihan. Anong matanda yung sinasabi nyo? Manong! Mabuti na lang talaga, Sir Jupiter, simpleng baling buto lang sa balikat ang tinamo ng isa sa mga hinire kong trabahador noon. Nang mahulog ito bigla sa bubungan ng bahay na ipinare-renovate ko. Kaya lang siyempre malaki-laki rin ang naging lugi at gastos ko dahil sa nangyari. Kinailangan ko kasing kumuha ng kapalit niya, tapos tuloy-tuloy pa rin ang bayad ko sa kanya kahit na feeling ko kasalanan din naman nila ang nangyari.
Katwiran ko pa nga noon, baka kinulang lang sila sa safety measures. Hindi ka pa rin ba makikinig sa akin, Patrick? Kita mo ba yung nangyari sa trabahador mo? Na aksidente! Ano, hihintayin mo pa bang lumalayang kamalasang dadapo sa atin bago ka tumigil? Pwede ba, ma? Hindi ka nakakatulong eh. Puro ka malas. Alam mo, ikaw ang malas. Bumalik ka na nga sa China. Total, halos doon ka naman tumira. Patrick! Nanay mo pa rin ako! Wala ka na ba talagang galang sa akin? Ano yun? Manang! Ano ho nangyari? Hala, Sir Patrick, sorry ho. Inabasag ko ho itong abo sa altar nagwawalis ho kasi ako tapos bigla akong nadali. Ah, ganun ba, Manang? Sige, hayaan nyo na. Walisin nyo na lang ho yan. Tapos itapon nyo na yung basag na urn. Sus, Mariosep! Anong nangyari dyan? Anong ginawa mo dyan sa urn, Zenny? Ma'am, pasensya na ho. Hindi ko naman ho sinasadya. Anong hindi sinasadya? Alam mo ba kung ano yan? Abo yan ang ninuno namin. Mamalasin tayo niyan! Mama, ano ba? Hindi ka ba talaga titigil? Hindi naman sinasadya ni Manang Zenny At saka ipapatapon ko rin naman yung mga abo na yan. Kung gusto mong pulutin, ikaw nang gumawa. Parang Zenny, ako nagpapasahod sa inyo kaya sa akin kayo sumunod. Itapon nyo na yung basag na urn. Patrick, ano ba? Ganyan mo na ba talaga ako tatratuhin? Bumalik ka rito, Patrick! Hala, ano kayang gagawin ko? Baka multuhin ako nito. Ilagay ko na lang dito sa ilalim ng carpet. Bahala ka na dyan. Walang araw na hindi yata kami nag-away noon ni Mama, Sir Jupiter. Simula nang umuwi siya galing abroad ay wala akong ginawa kundi ang itaboy siya at tratuhin siya ng hindi maganda para lang iparamdam sa kanya kung gaano ako kagalit na hindi man lang niya ako inalagaan. Ganon katitid ang utak ko noon, Sir Jupiter. At hanggang ngayon ho, ay pinagsisisihan ko yun, lalo na sa tuwing naaalala ko ang mga nangyari noon. Ano ba yung maingay na yun? Gabing-gabi na. Nakakaasar naman. Utsa naman sino ba kasi yun? Ano yun? Ano yun? Lolo? Malas! 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 Tigilan niyo ako! Tumigil kayo! Tigil! Wala ka talagang ginawang tama. Bigla na lang akong napahawak noon sa tenga ko, Sir Jupiter. Paulit-ulit ko naririnig yung mga bulong na parang sinasabi sa mismong tenga ko. Para bang ang lapit-lapit lang nang nagsasalita sa akin. Patrick? Patrick, anak ko! Ma! Ano yun, ma? Ano yung mga naririnig ko? Nandito na si Mama, anak. Hindi ka nila magagalaw hanggat nandito ako. Nang gabing yun,
Hindi ako iniwanang mag-isa ni Mama, Sir Jupiter. Sinamahan niya ako sa kwarto ko at hinagod ang buhok ko hanggang sa makatulog na ako. Ganoong-ganoon ang ginagawa niya sa akin nung bata pa ako bago pa siya umalis para mag-abroad. Siguro kaya ganun din ako kabilis makatulog ng gabing yun. Kahit na natakot talaga ako sa mga narinig ko, baka kako, na-miss ko lang si Mama. Kinaumagahan. Oh, Patrick, anak, kain na. Sige ho. Maayos naman ba ang gising mo, nak? Madaling araw na ako lumabas ng kwarto mo kasi nakatulog din ako habang nakaunan ka sa akin. Ayaw ko kasing gisingin ka eh. Masarap kasi ng tulog mo. Ganun ho ba? Mama, salamat nga ho pala kagabi ha. Nako, wala yun anak. Sa totoo lang, natutuwa din ako na hindi mo ako ipinagtabuyan. Pero, matanong ko lang ho. Paano nyo nalamang may hindi na magandang nangyayari sa akin kagabi? Narinig kong sumigaw ka anak. Oo, tama. Narinig kitang sumigaw. Naka-soundproof po yung kwarto ko, ma. Paano nyong narinig yung sigaw ko? Saka isa pa, ang layo ho ng agwat ng kwarto nyo sa kwarto ko, di ba? Ewan ko. Huwag mo lang agaanong isipin yun, nak. Mother's instinct lang siguro. Sige na, kumain ka na. Lalimig yung tinimpla kong kape mo. Nilagyan ko pa man din yan ng maraming gatas tulad ng gusto mo. Okay po. Salamat. Simula ng gabing yun, Sir Jupiter, unti-unti ay naging maayos kahit papaano ang pakikitungo namin ni Mama sa isa't isa. Medyo umiiwas kaming pareho na magtalo sa maliliit lang na bagay at napapansin kong mas naging doble ang pag-aasikaso sa akin ng nanay ko. Tingin ko noon baka bumabawi lang siya sa akin para sa mga panahong wala siya sa tabi ko. At aaminin ko kung nagustuhan ko ang ginagawa ni Mama dahil pakiramdam ko may nanay na ulit ako. Pero hindi rin ho nang tagal yun dahil yung mga kamalasang nangyayari sa akin noon ay lalo pang lumala. Pati na rin ang mga kababalaghang nararamdaman ko sa sarili naming bahay. Sige ba, Manang Zenny? Kaya na ho munang bahala magligpit dito ha. Medyo sumasakit pa kasi yung ulo ko eh. Kaya magpapahinga na sana ako na maaga. O sige ho, Sir Patrick. Good night ho. Good night din. Akit na ho ako sa kwarto ha. Si Tita Vicky umiiyak. Bakit naman kaya? Tita Vicky? Ayos ka lang ba dyan? May nangyari ba? Bakit ka umiiyak? Tita Vicky? Tita? Bakit mo na sumasagot? Manang? Oh, Sir Patrick. Akala ko aakyat ka na.
Manang, pwede bang pakuha ng spare key ng kwarto ni Tita Vicky? Narinig ko kasi siyang umiiyak eh. Kumakatok ako. Ayaw naman akong pagbuksan. Ayaw nga akong sagutin eh. Alam niyo ho ba kung napano siya? Ho? Paano nangyari yun, Sir Patrick? Umalis na ho siya kanina, kasama yung dalawang pinsan niyo. Nagpaalam pa nga ho sa mama niyo, sir. Hindi niyo ba alam? Saan daw sila pupunta? Baka naman nakauwi na. Hindi ho. Pupunta daw sila Bicol. May sakit daw ho kasi yung dating asawa ni Ma'am Becky. Gusto daw makita ng mga anak nila. Eto nga nag-post pa sila sa Facebook ng picture. Sino yung narinig ko umiyak sa kwarto ni Tita Vicky? Ay, hindi bali na nga Manang. Baka guni-guni ko lang yun. Masakit lang siguro talaga yung ulo ko. Nagtataka man, pinili kong paniwalain ang sarili kong guni-guni ko lang ang lahat ng nararamdaman at naririnig kong kakaiba noon sa bahay namin, Sir Jupiter. Pero hindi ko inaasahang sa muling pag-akyat ko sa hagdan para sana magpahinga na sa kwarto ko, bigla na lang akong natigilan. Nasa unang baitang pa lang ako ng hagdanan namin nang makakita ako ng 3 figura ng tao sa itaas. Isang babae, isang matanda, at isang batang may mahaba at kulot na buhok. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Halatang hindi sila galing sa kasalukuyang panahon. Yung mga damit na suot nila mukhang makaluma. Nakasuot ng barot saya ang babae at yung bata. Yung lalaki naman, nakasuot siya ng kulay itim na damit na may mahabang manggas at maraming butones na gawa sa tali. Parang yung katulad ng mga lumang kasuotan ng Chinese noon. Silang 3 ay pare-parehong mga singkit pero halatang halata sa itsura nila. Ang galit. Habang nakatitig sila sa akin. Malas! 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 Naramdaman ko na lang na biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan, Sir Jupiter. Lalo na nang makita kong inilahad ng matandang lalaki ang kamay niya na parang inaaya akong umakyat sa hagdanan. Huwag kang sasama, anak! Bigla akong napaigtad nang marinig kong may nagsalita sa likod ko. Paglingon ko, si Mama pala. Seryoso rin siyang nakatingin sa itaas ng hagdanan na parang nakikita niya rin yung mga nilalang na nakikita ko. Huwag siya! Nakikiusap ako sa inyo, huwag ang anak ko! Mama, sino ba sila? Ano bang kailangan nila sa akin? Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo, anak? Huwag mong gagalawin ang bahay na to gaya ng bilin sa'yo ng lolo mo. Dahil dito na nananahan ng mga kaluluwa ng mga ninuno nating hindi magawang umakyat sa langit dahil kabilang sila sa impyerno. Kaya ganun na lang ang galit ko nang mabasag ni Zenia ang urn na kinalalagyan ng abo ng impong anak ng lolo mo. Dahil bago siya namatay, nag-iwan siya ng bili na wag daw ipapagalaw ang bahay na to. Dahil kahit patay na siya, dito niya balak mamalagi sa tuwing sasapit ang 7 buwan ng taon. Sinabi sa akin ni Mama na ang impong daw ay kilala noon bilang isang negosyanteng malupit sa mga trabahador niya.
Marami daw itong ipinapatay at ikinulong na tao sa mismong bahay naming yun noong araw dahil sa sobrang pagmamahal nito sa pera at kayamanan ng pamilya nila. Hanggang sa mamatay daw ito, ang gusto raw ng impong ay panatilihin lang ang pera sa pamilya sa loob lamang ng pamilya namin. Kaya walang tumatagal na hindi namin kadugo sa bahay na yun. Dahil po doon ay hindi ko nagawang ituloy ang pagpaparenovate ko ng bahay, Sir Jupiter. Pinayuhan din ako ni Mama na umalis na lang doon at lumipat ng ibang matitirhan dahil kahit pala siya ay ginagambala ng kaluluwa ng mga ninuno namin. Binibigyan daw nila siya ng babala na dahil sa paglapastangang ginawa ko sa bahay, ay kukunin nila ako at isasama sa bagong mundo nila. Nang makaalis ako sa bahay ay naging ayos naman ang lahat. Bumalik din si Mama sa abroad, habang sina Tita Vicky naman at ang mga pinsan ko ay piniling tumira muna sa Bicol at alagaan ang dati niyang asawa. Inabandona na lang naming lahat yung property ni Lolo at hanggang ngayon ay nakatiwangwang pa rin ito. Nahinto na po ang mga kababalaghan at kamalasang nararanasan ko simula noon. Hanggang sa lumipas ang 1 buong taon, noong akala ko ayos na ang lahat, ay saka naman bigla ulit umuwi si Mama galing sa ibang bansa na may iniinda na palang malubhang sakit. Patrick, ikaw nga ba yan, Nak? Mama. Mama, ano ka ba naman? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito na palalagay mo? Bakit mo nilihim? Kahit naman sabihin ko sa'yo, anak, wala ka na rin namang magagawa. Isa pa, masaya na ako dahil alam kong hindi ka galit sa akin. Pwede na akong magpahinga ng matiwasay. Mama, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Ipagagamot kita, ha? Kumikita na ng mas malaki yung mga negosyo ko. Kaya kita ipagamot, ma. Anak, wag na. Hindi na talaga tatagal ang Mama. Hayaan mo na ako magpahinga. Pwede ba yon? Ang mahalaga, hindi ikaw ang nasa posisyon ko. Ang mahalaga, hindi ka napahamak. Mas hindi ko kayang patawarin ang sarili ko kung sakaling ikaw ang kinuha nila. Ano ibig mo sabihin, ma? Anak, sasabihin ko sa iyo ito, hindi para sisihin mo ang sarili mo, ha? Kundi para matuto ka sa mga naging pagkakamali mo. Lahat ng utos, bilin o patakarang susuwayin mo ay may kaakibat na parusa. Hindi ka basta pwedeng makatakas na lang ng walang kapalit. Kaya sana, mag-iingat ka na. Lalo na ngayong mawawala na ako sa tabi mo. Hindi ko na masasalo pa ulit ang kasalanan mo, anak. Iisa lang ang buhay ko. Yun ang huling mga salitang iniwan sa akin ni Mama bago siya mawala, Sir Jupiter. Halos madurog ang puso ko nang mawala siya. Hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa nangyari sa kanya. At alam ko, kapag binasa niyo at napakinggan ng mga listeners niyo ang kwento, ay ganun din ang mararamdaman nila sa akin. Pero wala na ho akong pakialam. Gusto ko lang talagang may mapaglabasan ng sama ng loob kong
ilang taon ko rin namang kinikimkim dito sa dibdib ko. Malapit na naman kasi ang Ghost Month. At tuwing ganitong panahon ay lagi talagang nananariwa sa akin ang mga nangyari. Hiling ko lang sana ay may matutunan kayo sa naging karanasan kong ito. Sa mga anak na hanggang ngayon ay maswerteng kasama pa rin ang mga magulang nila, sana ay ma-appreciate nyo sila hanggat nariyan pa sila sa tabi nyo. Muli ako nga po pala si Patrick at dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po ulit, Kwentong Takip Silim. More power sa inyong channel. At ngayon naman, sa mga naghihintay sa kanilang favorite shoutout portion, eto na po. Shoutout kay Jen Cruz, Zizi Zoo, Lani Gagarin, Camille Montorio, Angelica Gacosta, Chris Zales, Colette Chanel, Felio Periano, Eddie John Villarova, at Ann Fuentes. Magbasa naman tayo ng ilan sa pinakamagandang comment mula kay Josephine Daroca at Ranger Shakib. Sabi po ni Josephine, hello mga kakwentong takip silim. Silent listener po ako since last year. Super happy at excited po ako palaging makinig sa story nyo, Sir Wilmore, Ma'am Ann at Sir Jupiter. Ako po'y from the City of Smile, Bacolod City. God bless po palagi, mga katakip silim. Sabi naman ni Ranger Shakib, yes, araw-araw nakaka-excite makinig ng mga bagong kababalaghan at katatakutan na mga kwento ng takip silim. Sa mga hindi po nabanggit sa ating shoutout, sa susunod po kayo ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.